Magandang araw na muli mga boss. Para ba nag-low power yan? Sir? Parang nag-low power ba to nung ano mo? Paano bang ano niya? Parang nag-low power? Oo, parang tsaka maingay yung makina. Tapos lalo pagka yung mahabang backyard, parang parang gumaganon. Hirap na hirap? Oo, parang hirap. Yun lang. Magandang araw na muli mga boss. Narinig niyo naman yung problema ni customer. Kaya na ayaw kong marinig sa isang customer yung maingay ang makina tapos hirapan tumakbo. Naku po, napakadelikado kasi yan. Ayon pa kay customer, due date na ito sa change oil. Kaya magpalit na ako ng langis mga boss. Diyan muna ako magsisimula na pwedeng panggalingan ng ingay ng makina. Gamit itong box wrench na number 19, luwagan ko ito drain plug at pag maluwag na yan mga boss, kinamay ko na yan para mas mabilis kong matanggal itong drain plug. At pag kaunti na lang yung tumutulo, pwede mo na ngayon ibalik itong drain plug niya. Ipakapit mo ulit yan dito sa thread niya, tsaka mo ngayon siya gamitan ng box wrench muna number 19 para mahigpitan. Ang gagawin ko kasi dyan mga boss, ipa-flashing ko muna itong makina ni customer. Gagamit ako dyan ng Rev X40. Pure oil yan mga boss, yung ginagamit kong pang-flashing. Subok ko na yan na nakakatanggal yan ng mga malapot na langis na kumapit dito sa loob ng makina. At pag naisalin nyo na itong langis na gagamitin yung pang-flashing, pwede mo na ngayon ibalik itong engine cap nya. Tapos, pa-start ko na itong makina. Sa narinig ko mga boss, normal naman itong tunog ng makina. Ang isa pa kasing problema ni customer yung paghina ng hatak nitong sasakyan niya. Kaya abangan nyo mga boss, kasali yan sa mga gagawin ko. After ng 5 minutes, pwede mo na ngayon i-switch off itong makina. Tapos, babalik ulit ako dito sa ilalim ng sasakyan ni customer gamit itong box wrench na number 17, luluwagan ko ulit itong drain plug. Pag maluwag na yan mga boss, kakamayin ko na yan para mas mabilis kong matanggal itong drain plug. At habang nagpapatulo ako ng langis dito sa makina, puposisyon na ako dito sa oil filter niya. Gagamit ako dyan ng oil filter wrench. Ayan mga boss oh. Kung makikita nyo itong oil filter wrench ko mga boss, improvise ko lang yan. Seatbelt lang yan, tapos naghanap ako sa bakalan ng handle. Nakakasya itong tools ko na number 19 na open wrench. Tingnan nyo mga boss, napakadali lang gamitin yan oh. At kahit na maliit na filter o kaya malaking oil filter, basta't swak dito sa oil filter wrench ko, pwede yan. At kung makikita nyo, maluwag na itong oil filter mga boss, kaya kinamay ko na yan para makontrol ko yung bagsak ng langis at tuluyan ko ng matanggal itong oil filter. O diba, tanggal na itong oil filter nya. Pag wala nang tumutulo dyan mga boss, pwede mo na ngayong punasan yan bago mo ilagay yung bagong oil filter na nabili mo. At pag malinis na itong base ng pagkakabitan mo ng bagong oil filter, ito namang oil filter mo, meron niyang o-ring. Pahiram mo ng kaunting langis para pag hinigpitan mo itong oil filter, hindi pumilipik yung o-ring niyan. At dahil nga sa hirap akong higpitan itong oil filter mga boss, gumamit na ako dyan ng oil filter wrench ko. Sa paghigpit naman mga boss nitong oil filter, wag naman sobra-sobra sa higpit. Sa totoo lang, kung kaya mong kamayin yan sa paghigpit, pwede naman eh. Kasi pag sumobra ka sa paghigpit dyan, pwedeng maputol yung o-ring, magkakaroon ng leak yan. Kaya dapat yung tamang higpit lang. At pag wala nang tumutulong langis dito sa oil pan nya, punasan ko muna ng malinis na basahan itong lalagyan ko ng drain plug, tsaka ako ngayon ikabit itong drain plug at pitan ko na yan gamit itong box wrench na number 19. Tsaka ako ngayon yan pupunasan ulit para pag nagligtas ako, madali kong makita kung meron tagas ng langis. At dahil okay na ako dyan mga boss, pwede na akong magsalin ng oil. May nakaredy si customer na 10 liters. Pero ang ilalagay ko muna dyan mga boss, 2 gallon lang muna. Kung makikita nyo mga boss, kadalasang gamit ko Rev X400. Unang-una mga boss, malabigyan sa makina at tahimik pa. At pag naisalin ko na itong 2 gallon, uhugutin ko ngayon mga boss itong dipstick nya. Siyempre naman, ang una mong gagawin, punasan mo muna itong dipstick. Tapos ibalik mo ulit yan sa dati niyang position. Tsaka mo ngayon siya hugutin ulit. Yan, ganyan. Ngayon, kung makikita nyo, nasa ikalawang tuldok na siya or nasa full na. Kaya hindi ko na muna yan dadagdagan. Ang gagawin ko dyan, pa-start ko muna itong makina. Tapos ipapaswitch off ko. After ng ilang minuto, huhugutin ko yung dipstick nya. Pag nagkulang, tsaka ngayon ako magdadagdag ng langis. At dahil nga sa may isa pang problema si customer dito sa sasakyan niya, hirap daw itong kumatak, i-check ko itong pressure sensor niya. Sa pagtanggal ng pressure sensor mga boss, meron naman niyang nakakover dito sa pressure sensor para mabunot nyo. Ayan mga boss, yung tinatanggal ko. Nakaharang kasi siya kaya kailangan tanggalin nyo yan.
Dalawang nut lang naman ang tatanggalin nyo dyan mga boss gamit itong socket wrench nyo na number 12. At pag natanggal nyo na itong dalawang nut, pwede mo na ngayon bunutin itong socket dito sa pressure sensor mo. Ayan mga boss. Yan yung socket wire connection niya dito sa pressure sensor. Tapos gamit ka ng box wrench na number 10. Luwagan mo yung bolt na number 10 dyan. Ayan mga boss. So, pag naluwagan mo yan mga boss, pwede mo nang kamayin yan. Ayan na yung bolt. Yun lang naman ang nag-iisang nakalagay dito sa pressure sensor para mabunot mo itong map sensor or pressure sensor. Ang napansin ko dito sa pressure sensor mga boss, malangis yan. Kaya gamit itong throttle body cleaner mga boss, yan ang gagamitin kong panlinis. I-sprayan nyo lang naman yan mga boss hanggang sa yung kumapit na dumi dyan ay matanggal. At pag okay na, papatuyuin ko muna yan mga boss. Dito muna ako sa mass airflow sensor. I-disconnect ko muna itong socket wire nya. Pag natanggal ko na yan mga boss, gagamit ako dyan ng Phillips screw. Tatanggalin ko yung dalawang screw dito sa map sensor. Base kasi sa kwento sa akin ni customer, ang reklamo niya nga dito sa sasakyan niya, lalo na sa akyatin, hirap siya tapos parang magaspang daw umandar at maingay daw itong makina niya. Pag ganyan mga boss, dito muna ako nagpo-focus. Lilinisan ko muna itong mass airflow sensor pati yung pressure sensor niya. Sa paglinis niyan mga boss, nakita nyo diba kung paano ko siya nililinis. Ganyan lang, ini-sprayan ko lang yan. Importante mga boss na matanggal nyo yung mga kumapit na alikabok dyan. At pag okay na, patuyuin nyo muna bago nyo siya ibalik sa dati niyang posisyon. At dahil sa tuyo na itong pressure sensor niya, yan muna yung una kong ilalagay. Pinahiran ko ng langis itong o-ring niya mga boss bago ko yan ibalik dito sa intake manifold. Siguraduhin nyo lang mga boss na maayos yung pagkakalapat ng kabit nyo dito sa intake manifold bago nyo ilagay itong bolt dito sa pressure sensor. Tapos gamit ka ng box wrench sa number 10, higpitan mo na yan ng maayos. At pag okay na, pwede mo nang i-connect itong socket wire dito sa pressure sensor mo. Tsaka mo ngayon ibalik na itong kumukover dito sa pressure sensor mo. Meron niyang dalawang nut na number 12 mga boss. Ipakapit mo muna yan dito sa thread niya. Tapos gumamit ka na ngayon ng socket wrench sa number 12. Tsaka mo ngayon siya higpitan ng maayos. At dahil nga sa mahina ang hatak nito mga boss, pati itong air filter, kasali yan sa papalitan ko. Mga na-encounter ko na kasi yan mga boss na pwede pang galingan ng paghina ng hatak. Pati yung fuel filter nito, papalitan ko rin yan. Plano ko nga mga boss, pati yung may-ari, papalitan ko na rin Pati itong mekaniko, palitan na rin yan. Alam niyo mga boss, nakaka-stress din kaya yung ganitong trabaho. Mabuti na nga lang at merong Diyos na laging tumutulong sa akin pag gumagawa ko. Paano na lang kaya kung walang tumutulong sa akin? Di paktayang negosyo, wala kita. Siya kasi may sabi mga boss na hindi tayo makakagawa, maliban na lamang tulungan niya tayo. At dahil sa mahaba itong video mga boss, abangan nyo sa part 2 para malaman nyo kung magiging okay itong sasakyan ni customer. Pasubscribe na rin itong channel ko mga boss kung okay lang naman sa inyo. Maraming salamat!